No, whiteboard. We believe na anumang oras, anumang araw, ang Word of God is applicable. Amen? Hindi lang po itong verse na ito during Father's Day, but kahit po every Sunday, no? Mga kapatid, very suitable ang verse na ito. Chapter 24, the book of Joshua, verse 14 and 15. Joshua, chapter 24, the last and final chapter na book of Joshua. At napaka bigat po mga kapatid ang binitawan na salita ni Joshua bago po siya namatay. No? And sana ngayong hapon ay ma-remind tayo. Katulad po kay Joshua, meron tayong desire na ganito. Alright, chapter number 14, chapter number 24, verse 14 and 15. Let's read all together, please. Verse 14 and 15, ready? Go. Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that here on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. May the Lord bless the reading of His Word. Shall we bow our head for a prayer? Father, we thank you this afternoon na kami po, Lord, nagkaroon ng magandang panahon. Salamat po na di nag-ulan. Salamat, Lord, na hindi po mabasa ang paligid. Salamat hindi madulas. And dapat, Lord, samantalahin namin ang pagkakataon na kami po, Lord, ay makumplito namin ang araw po ng pananambahan. Salamat sa salita ninyo na aming narinig kaninang umaga. Salamat sa aming preacher, Preacher Alden, na inyo pong ginamit. Gayon din po, salamat sa mga first-time visitor. Kagalakan namin, Lord, na every Sunday may mga bisita po kami. And it's our prayer na sana, Lord, ito po yung beginning na, Lord, maging kasama po namin sila. And be with us once again this afternoon. I-bless you kami, Lord. I-remind you kami. I-exhort you kami through sa mga teachings ngayong pong hapon. And help us na magkaroon kami ng open mind, open heart, na makinig at matuto sa inyong salita. And I pray, Lord, na ang Holy Spirit ang siyang mag-work sa aming kalagitnaan. Again, I pray, ikaw siyang mag-enlighten po sa amin. Be with us. And this we pray and ask in Christ's name we pray. Amen. And amen. Thank you, and you may be seated. All right. Choosing to serve God. Amen. So ito po ay, mga kapatid, isang exhortation sa ating lahat, no? Na dapat nating makita, no? Malaman at ma-exhort tayo na bilang mga Christian, no? Tayo po ay merong great responsibility, no? At kung wala mang iba, mga kapatid, na greatest responsibility ng Christian kundi ang pag-serve kay Lord. Amen? Pag-serve kay Lord. No? Ang maganda kay Joshua, no, sa ating makita dito is that gi-remind niya ang mga Philippian believers, mga Israelite. Gi-remind niya kung gaano ka-faithful si Lord, paano nila na-reach yung promised land. Despite sa kanilang unfaithfulness, despite sa kanilang pag-rebel against God, despite sa kanilang tawag nito, mga kapatid, gitempt nila ang Panginoong Diyos. In fact, marami po ang namatay, kinuha ng Panginoon dahil sa kanilang pag-rebelde.
And yet, makita po natin si Lord na mabait pa rin sa kanila. Amen? No, na yung gipromise ng Panginoong Diyos na promised land, na kung titingnan natin, hindi po sila deserving. Bakit? Mga hard-headed ito na tao. Mga tao ito na talagang, kung meron mang taong sa term natin ngayon, ritubado, no? Wala na siguro maglabaw pa sa mga Israelite. Kaya grabe, ito sila ka hard-headed. Amen? Oh? Pero salamat ang Panginoong Diyos, no? Ang kanyang grace na kung saan ay gi-extend pa niya. At dito po, ang challenge po ni, tawag nito, ni Joshua, gibigyan po niya ng, tawag nito, gibigyan niya ng exhortation. And above all, gibigyan po niya ng freedom. Yung mga Israelite, kung sino yung kanilang paglilingkuran. Dalawa lang. Amen? Dalawa lang. Sa mundo, dalawa lang ang paglingkuran ng tao. Wala nang iba. Walang neutral. Gods or God. The gods of the Amorites or the God of Israel or the God of Abraham. Oh? So yun po yung ating makita. No? So ang tanong ngayong hapon, kanino ka naglilingkod? Sa dalawa. Saan ka dito? No? But before that, mga kapatid, nais ko pong basahin din po natin ang Psalm chapter 133. Isa din sa mga masabi natin na very familiar na passage of Scripture. Okay? Verse 1. Nabasa na natin ito many times. Hindi lang once, hindi lang twice. Pero sana ma-remind tayo na ito po ay essential sa atin. Lalo na sa mga Kristiyano. Chapter 133. One of the shortest chapter din po ito sa Book of Psalm. Isa sa mga okay? Kasi composed lang po ito of 3 verses. Yes, 3 verses. Same sa chapter 134. Sabi ng verse number 1, 133 verse 1. Behold, how good and how pleasant it is for, what? Brethren, to dwell together in unity. Why? It is like the precious ointment upon the head that run down upon the bird, even Aaron's bird, that went down to the skirts of his garments. So dito po, gidescribe ni King David kung gaano kaganda ang unity. Gi-liken siya, gi-describe siya as like a precious ointment. Napakabango. Kung sa atin ngayon, perfume. Alright? At ito po ay nag-run down sa Aaron's bird. Imagine mo, gaano kahaba ang Aaron's bird, no? That went down to the skirts of his garment. So, ibig sabihin si Aaron, mga kapatid, mahaba yung kanyang bird. No? Hanggang laylayan ng kanyang damit. Halos aabot doon sa laylayan ng kanyang damit. Ganun kahaba ang kanyang bird. Okay? Ano pa? Hindi lang po picture dito na ang unity is like a precious ointment. Lahat tayo, ayaw natin ng mabaho. Amen? As much as possible, kahit gipit tayo sa budget, sinisikap natin nga kahit bambini, makabili tayo. Para lang kahit paano may amoy tayo. Amen? Kasi, alam niyo, ang tao, kahit ano kaganda, pag may masamang amoy, nakaka-turn off. Yes or no? Oo.
Kahit ano kaganda ang tao, ano kagwapo yung tao, pag may amoy, may putok, nako, sabihin mo na mga kapatid. No? Kaya ano man lang ng tawas, amen? Mura man lang yung tawas. So, kung tayo po ay conscious tayo sa hygiene, sa ating body odor, so ang Panginoong Diyos, inahalin to that, no? Ang tao na united, katulad ng precious ointment, napakabango. That run down in Aaron's bird, sabi ng Bible. Not only that, mga kapatid, sabi pa niya, like verse number 3, as the dew of Hermon, katulad ng hamog doon po sa bundok ng Hermon, doon sa Israel, and as the dew descended, yung hamog niya, bumababa, upon the mountains of Zion, yung mountains of Zion, doon bumababa. Galing po doon sa Mount Hermon, papunta po ng Mount Zion, yung hamog po. Ganun ka-fertile. Kaya po yung foothill po ng Mount Hermon at Mount Zion, napaka-fertile. Ito yung lugar, even until now, sa modern time, napakaganda po yung mga tanim. No? Napaka-fertile mga kapatid. Productive po yung mga tanim nila doon. Bakit po? Sapagkat siya po, no? Abundant po siya ng hamog. For there, sabi ng Bible, the Lord commanded the blessings, even life forevermore. Okay? So, may mga areas tayo na dapat po na nating i-consider. Okay? Bago tayo. Okay, number 1. Saan dapat tayo? No? Bakit essential ang unity? Number 1, it is essential in prayer. Amen? Dapat united tayo, first of all, in the area of prayer. Acts chapter number 2, look at verse 1. Acts chapter 1, chapter 2, sabi po ng book of Acts, ito po yung time na the day of Pentecost. Ibigyan sila ng instruction ng Panginoon, pumunta kayo sa upper room, magantay kayo doon, and then magpapadala po ako ng comforter. After ako mag-ascend, bababa yung Holy Spirit. At siya po yung mag-empower sa inyo. Tingnan nyo po, chapter 2, verse 1. And when the day of Pentecost, take note, was fully come, dumating na po yung sabi ng Panginoon sa kanila. Alright? So, ito po sila ay 120 na po sila. Kung titignan mo po yung kanilang numbers. And when the day of Pentecost was fully come, they were all, notice the word, okay? Please notice, take note, they were all with one accord. Take note, one accord. One accord. Nag-isa po sila. Okay? Nag-gather po sila as one people. Okay? One accord. Tapos, kinamit pa, in one place. In one place. Amen? So, dapat, mga kapatid, dapat in times of prayer, dapat ito yung isang activity na dapat one accord ang mga Christian. Dapat maging united tayo. Amen? One accord. And take note, meron silang one place. Meron silang lugar na nakadesign sa kanila, place na kung saan doon sila dapat. Meaning, sa Christian din, meron tayong one place. May specific place para sa mga Christian. At ang place na yan, walang iba, ang church. Tayo mga kapatid, dapat tultulon mo na nga place kung Kristiyano ka. Dapat suki ka diya nga place kung Christian ka. Dapat di ka dapat stranger sa place na yan. Dapat common place yan sa mga Christian. One place. Hindi pwede na, dito ka ngayong Sunday, next Sunday, doon ka naman, next Sunday, another na naman na place. No. That is not biblical. Ang Kristiyano, there should be only one place sa kanyang Christian life. Kung meron kang bahay inuuwian, doon ka naliligo, doon ka nagtutulog, doon ka nagbibihis,
doon ka kumakain. Sa spiritual aspect, ganun din. Meron tayong spiritual na bahay na kung saan doon tayo ma-feed sa ating spiritual. Amen? One place. Essential mga kapatid na tayo po, in times of prayer, dapat nagatingog ang Kristohanon. Dapat walang Kristiyana, kamo lang dira, pwede ba ko dira? Wala dapat Kristohanon. When it comes to church, mamangkot pa kung pwede ko dira. Kanang pamangkot sa bisita lang na. Pero if you are a member, di ka na dapat mamangkot kung pwede ba ko dira. Nakuha nyo? Alam natin ang ating responsibilidad. And if there's one thing that we need to be united, that is number one in prayer. Dito, one accord in one place. Verse 2, and suddenly, bigla lang. Tignan niyo po mga kapatid. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were what? Sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. You know what? Na-empower sila. Nandun yung Holy Spirit. No? Gifill sila with the Holy Spirit. Verse number 4, and they were all filled. Take note. Napuno po sila. Napos po sila. And they were all, take note, hindi lang some. Take note the word all. And they were all filled with the Holy Spirit or Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. All right. You see? And look what happened, mga kapatid. At ito po, hindi po ito yung ginagamit ngayon sa mga Pentecostal na speaking in tongues. Ito dito po, nag-speak in tongues sila. Yung salita ng ibang tao, ginagamit nilang salita. Kaya po dito, mga kapatid, makita natin na nagtataka yung mga tao. Di ba ang ating salita, itong mga tao, itong mga Hudyo ito. Pero bakit ginamit nila, ginamit nila ang ating salita? And look what happened. Verse number 6. Now when this was noise abroad, the multitude came together and were confounded because that every man heard them speak. Tingnan niyo po, in his own, what? Language. Nagtaka sila, bakit yung mga Hudyo na hindi nila salita, native tongue nila, pero gisalita, ginamit nila. Ano nga mga salita? Tingnan niyo po. Verse number 8, number 7, and they were all amazed and marveled, saying one to another, behold, are not all these which speak Galileans? Bakit nakapagsalita po sila ng Galileans? At how hear we every man in our own tongue? Bakit nagamit nilang ating lingwahe? Wherein we were born. Parthians, ito yung mga salita na narinig nila. Ginamit doon. After sa feeling of the Holy Spirit. Medes, Elamites, and the dwellers of Mesopotamia, and in Judea, and Cappadocia, in Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia in Egypt, and in the parts of Libya, about Cyrene and strangers of the Rome, Jews, proselytes, Greeks, and Arabians, we do hear them what? Speak in our tongues the wonderful works of God. Hindi ito yung speak in tongues ngayon na ginagamit sa Pentecostal, bla bla bla, bla 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 bla, hindi yung ganun na speak in tongues na mumbling ang tawag. Hindi naintindihan, nagsasalita sa hangin. Nakuno, giklaim ng mga Pentecostal na-fill sila with Holy Spirit. Kay sign daw yan ng Holy Spirit. Feeling of the Holy Spirit. No, that is not feeling of the Holy Spirit. Because the Spirit of God is not the author of confusion. Rather, it is an author of what? Na maintindihan. Kaya mali po yung claim dito na speak in tongues ng ano. Naintindihan po sila. Ang salita ng ibang tao, narinig nila. Mga Hudyo sila, pero ang salita nila, Medes, ang salita nila mga kapatid,
iba-ibang lingwahe, mga Arabians, at naintindihan yung sinasabi. Bakit? Resulta po mga kapatid ng feeling of the Holy Ghost. Nangyari po ito. And look what happened. Tumayo po si Peter, mga kapatid, verse number 14. Oh. But Peter, standing up with the 11, lifted up his voice and said unto them, Ye men of Judea, all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words. Oh. So, nagsalita na po. At gikot po niya, mga kapatid, ang prophecy po ni Prophet Joel. Makita po natin yan sa Joel chapter 2, mga kapatid. Alright? So, ano tayo? Jump tayo. Okay, jump tayo. Chapter 38. Nag-preach si Peter. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive what? The Holy Ghost, the Holy Ghost. So ito po yung preaching ni Peter, hindi pa po ito gospel of grace ang kanyang message. Ang kanyang preaching is repentance and baptism. So kasama po sa salvation nung una, repentance and baptism para marimit ang kanilang kasalanan for the remission of sins. Nag-response yung mga tao. After nila narinig, mga kapatid, nag-response yung mga tao. At dito po, verse number 41, makita natin, Then they that gladly receive His word were baptized, and the same day there were added unto them about what? 3,000 souls. So on and so forth, makita mo po yung resulta po sa preaching at teaching po ni Apostle Peter. No? Kita natin until verse number 47. Now, anong resulta? Dahil po mga kapatid, no? Itong mga tao ito, they were united. Like I said, chapter 2, verse 1, they were in one accord in one place. Kaya malaki po, mga kapatid, no? Malaki po ang mag-contribute at magawa po ng prayer. Kaya I challenge sa ating lahat, no? Let's continue sa ating prayer life. Amen? Let's continue. Okay? Pangalawa, bakit po essential ang unity? Not only that, mga kapatid, but also in God's work. In God's work, Ezra chapter number 3, verse number 9. Ezra. Saan ba banda si Ezra? Oh. Baka gahanap pa kayo sa New Testament. Before kay Nehemiah. Ezra 3:9. Then stood Joshua with his sons and his brethren, Kadmiel and his sons, the sons of Judah, together to set forward the workmen in the house of God, the sons of Henadad, with their sons and their brethren and the Levites. Na-mention, may mga names po dyan na-mention. Joshua, next Kadmiel, third is Judah, and fourth is Henadad. Okay? And panglima, Levites. Na-notice nyo? Anong na-notice nyo sa verse? Anong na-notice nyo dyan? After sa pangalan. Sabi ng Bible, with his sons and brethren. With his sons and brethren. So yun yung word, mga kapatid, na ating dapat tingnan, na itong mga taong ito, mga tatay ito. Ito si Joshua, tatay. Si Kadmiel, tatay po yan. Si Judah, tatay din yan. Si Henadad, tatay din. Pero makita mo yung nagtrabaho sila in the temple, nung ginagawa po yung temple nila, gi-encourage niya ang kanyang mga anak na sumama doon sa pagtrabaho, sa pag-build ng temple. Kasama pa niya ang kanyang mga brethren. Naku, nakita nyo? So makita po natin yung unity nila dito. Look at verse number 10. And when the builders laid the foundation of the temple of the Lord. Ano yung ginagawa nila? Temple of the Lord. So makita mo po yung contribution nila. Hindi lang po isa.
kundi lahat po sila nag-contribute. Mga anak, nag-participate. Mga brethren ng mga tatay, nag-participate doon sa gawain. No? Naging united po sila. Kaya kanina, nag-install natin si Pastor Aldrich. So, gi-challenge natin yung mga members, suportahan nila. Imagine mo, Pastor Aldrich, magsundo pa San Felipe. Pagdating siya pa magsunglid. Imagine mo. Layo kaya yung San Felipe. Tapos dalhin pa sa Esperanza. Tapos balik naman. Balik naman Esperanza. Tricycle lang. Loaded. Ang tricycle daan ni Pastor Aldrich, ano yon, jeep type. Medyo, ano yon, compare sa itong ginagamit sa pagpamasada, itong common na sidecar. Mas mabigat yung kanya. Plus, may karga pa. Mga bata, may nanay. Malayo pa. Times 2. Diba? Ang San Felipe, halos times 2. Kasi another naman, papuntang Esperanza. Kaya sabi ko, dapat, hindi ito forever, pwede siguro sa ngayon. Pero hindi pwede forever, ganito ang sit-up. Tulungan nyo man, pastor nyo. Pagdating, magsunglid pa. Tapos mag-preach pa. Tapos ihatid naman kayo. Sabi ko, dapat may mga men na mag-take over. Dapat may mga member na magtulong din na, pastor, ako na lang magtulong na kahit mag-song leader na lang. May lalaki man dito. Kahit sa song leader na lang, kung di ka marunong mag-drive, wala kang driver's license. Imaginin mo, pastor mo pa nagsundo, dali-dali, grabe pa yung kanyang pawis, magbihis, tapos takbo na naman doon, magsunglid. Dapat pa sa song leader, dapat. Hello, amen? Basic lang yan. Kung maawa ka sa pastor mo, dapat, kung di mo alam, mag-learn ka. Ma-feel mo ang bigat, ang load ng pastor na dinadala. Hindi pwede forever suluhin ng pastor. Daling mamatay pastor yun rin. Ambal ko. Medyo dako na ba to si pastor? Basi ma-high blood to. Magtaas ang BP ni pastor. Init. Pagod. Tapos butindog. Hello, amen? Yeah, church. Ang gawain ng Diyos, hindi yan gawain ng isang tao. Gawain niya lahat ng mga Kristiyano. Wala dapat Kristiyano na hindi mag-involve. Medyo malaki ang ating bill ngayon, electric bill. Kasi almost 1 week, o 1 week ang ating bisita dyan. Of course, alangan din natin i-on ang aircon. Yung anak ni pastor, mataba pa naman yon. Buti na lang kaya hindi mahilig sa aircon. Kaya may sinusitis. So, dito siya matulog daw sa kitchen. Pero yung iba, gusto-gusto ng aircon. Di ko man din pwede sabihin nga, pastor, pwede ba ang mag-aircon lang kayo paggabi, ang araw, wag lang kayo mag-aircon. Mahiya man tayo na. Morning, after, day and night yung aircon natin. So, medyo mataas. Magkano, Mambi? 5,000 plus? 5,700. Yan yung pinakamataas natin. Kung sa tithes and offering lang natin yan, wala, balda kami ano pang kainin namin ni Ma'am Vic? Kulang pa gani ang tithes natin and offering dito pa lang sa church. Kaya, magtulungan tayo. Alangan, mag-solicit ko kay Mayor. Mayor, Abon Corinti ba? Pwede. Amen? Alangan, magkadto ko kay Congressman Pete Miguel. Dalon-dalon ko tong electric bill. Pasensya, gid na Congressman Pigado. Pila-pila man ko dito. Gusto niyo na, amo na himuon pastor niyo. Mag-solicit ko dito pang bayad na to sang. Hello, amen? Amo na, ang iyo ko sa inyo, bulig man kamo, nakita niyo ceiling fan, gaandar, wala tao, patya. Nakita niyo suga, wala tao, patya. Magkaroon tayo ng malasakit ba? Hindi na tayo dapat diktahan. Dapat concern tayo kung ano. And by the way, mga kapatid, no? Minsan, itong mga ceiling fan natin, o yung mga stand fan, meron pa ako minsan na gamitin ko, pagsaksak ko, naka-on na. Ibig sabihin, gi-unplug na wala gipatay.
Nakuha nyo? So dapat magtulungan. Ang mga gamit sa church, i-consider natin na gamit din natin. Kaya kung masira itong mga gamit sa church, ano pang gawin natin? Kaya wala tayong malasakit. Sa simbahan mo na, bahala na si pastor, di magpalibog. Mga kapatid, para kang di Kristiyano niyan. Hindi dapat ang mindset ng Christian. Dapat meron kang concern sa gawain ng Diyos. Maramdaman mo ang naramdaman ng pastor. Kung mabigatan ng pastor, dapat mabigatan ka rin. Sayang ito, tubig. May mga bata siguro dito, nagamit ng CR, di pinatay. Anong gawin mo ngayon? Amen? At tayo, kung mga tayo, huwag na tayo magamit ng electric thermos o electric kettle. Amen? Pila man ang niyang butane riyan, Kung mga pita, di ko mag-electric ta. Pwede ta tubig, gamit ta sang electric nga. Gusto kaya yung magkain ng kurinti? Yes or no? God's work! God's work! Ating mga tricycle driver, reminders. Tulong tayo, ingatan natin. Kita mo tricycle, higko, pasiriti man. Baka ga-drive lang kayo, i-check up nyo ang oil, baka maubusan na lang yan ng engine oil, wala na. Once na malhan na asang asiti, why na? Baldag yun ang tricycle. Once na hubsa na. Amo na, bago ka mo magsakay, bago nyo gamiton, i-check upon nyo anay. I-check nyo ano ba ni, pwede pa ba ni, ara pa ba ni? Hindi ka sakay lang ka sakay, drive lang ka drive. Pag na problema, sino naman? Pastor naman. Amen? Pag loaded ang tricycle, pag magkurbada ka, hindi 120. Ano nga pag-drive naman? Hinay, kabalaan mo hinay. Dali na mabungkag ang hub niya sina. Ang brake niya sina, dali na I tell you, di man ko mekaniko, pero common sense na lang ba? Pag bugat ka gani, hinay-hinay. Pag may hump, hinay. Pag kurbada, hinay, timing ba? Migo pa ta? Church property man na. Pag naguba na, ano nang idulong sa inyo? The Lord's work. God's work. Suportaran natin, tulungan natin, mga kapatid. Okay? Mahalin natin ang gawain ng Diyos. Mahalin natin ang ating simbahan. Kung ano yung mga dapat or activity. Mga kapatid, excited tayo dapat. Napakaganda yung mga challenge sa atin nung Sunday. Amen? So sana isabuhay natin, isaisip natin yung manarinig natin. Kailangan natin ng mga willing people. Ano pa na klaseng people? May natandaan pa kayo? Optimistic people. Or positive ba? Hindi pessimistic but optimistic. Kailangan natin ng mga tao na may vision. Yun. Kaya di kaya lahat ni pastor kung si pastor lang. No? Willing people. Hello, amen? Yes, this is the Lord's work. Doon kami sa Tiboli. Kahit malayo, puntahan talaga namin kay ating gawain yon. Kita kami, excited kami. Kita namin, mga nanay, busy. Kung titingnan natin, ano man lang yun sila, napakakunti lang sila. Tapos, ang mga, hindi din able. Mga ultimo lang din ang mga member. Ang iba, talagang hand to mouth lang, ang hanap buhay. Kung anong income, yun na lang din. Wala nang allowance. Pero pag may gawain ng Panginoong Diyos, willing sila mag-sacrifice. Grabe. Bless ka ba? Laki pa ang litson. May litson pa sila. Dami silang doon, handa mga kapatid. Compare dito sa atin.
Bakit? Kaya may puso. No, may malasakit, may pag-ibig sa gawain. Kaya hindi niya iniisip na malugi siya. Kung alisin natin yung thinking, anong maitulong sa church? Hindi. Ang thinking natin dapat, ang mindset, anong maitulong ko para sa church ko? Hindi kung paano ta mabuligan. Spiritually, mabuligan ta. But it comes to material, mga kapatid, dapat kitang magbulig. Hello, amen? Tayo po ang tumulong para po sa gawain ng Diyos. Alright? And God's work, how good and what? How pleasant it is for what? For brethren. Take note, brethren ang pinagsabihan. Hindi po mga unsaved ito, mga believers po ito. Sabi, to dwell together in what? In unity. Gidescribe po ni David na good and pleasant kapag ka ang mga Kristiyano po ay nagkakaisa. In what area? In prayer, in God's work, tapos in third, in worship. In worship. Makita natin dito. Alright? Verse number 4. Ezra chapter 3, verse number 4. Alright. Verse number 3, and they set the altar upon its bases, for fear was upon them because of the people of those countries. And they offered burnt offerings thereon unto the Lord, even burnt offerings morning and evening. Notice the word. They kept also the feast of the tabernacles, as it is written, and offered the daily burnt offerings by the number, according to the custom as the duty of every day required. And afterward, verse 5, offer the continual burnt offering, both of the new moon and of all set feasts of the Lord that were consecrated, and of everyone that willingly offered what? A free will offering unto the Lord. See? So kung titingnan niyo po, grabe yung kanilang pag-worship dito. Ito po yung pagdidikit nila sa pag-offer na sa temple. Ang kanilang burnt offerings, non-stop mga kapatid. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Ating makita dito. Okay? Ang kanilang feast, kasi marami po silang mga festival at mga festivities na kanila pong ginapractice itong children of Israel. Pero makita natin dito, lahat po sila. No? Lahat po sila nagkakaisa. So worship. So ito dapat mga kapatid, isa sa mga dapat pa nating i-develop. No? I'm happy nakita natin ang Valdez. Amen? Brother Rinante and Sister Melanie. And by the way, birthday ni Sister Melanie ngayon. Amen? Pray natin ito. Mga kapatid, itong family. Okay? So napakaganda. Kung tayo lahat magsumikap mga kapatid, ating makita dito po si Joshua. Ang kanyang na-desire para po sa kanyang pamilya. And by the way, mga kapatid, dapat yung pag-serve sa Panginoong Diyos ay dapat, yan po ay tinatawag na parental or paternal. Paternal. Dapat ano po yan? Obligasyon ng parents, lalo na sa tatay. Dapat ang tatay ang siyang manguna na mag-serve sa Panginoong Diyos. Anong sabi ni Joshua? But as for me, siya, bilang tatay, bilang leader, me. Tapos, and my house. Pangalawa na yung pamilya niya. But sabi pa niya, me. Siya dapat ang nag-push. Ibig sabihin, ang tatay, ang parents, dapat ang mag-push, ang mag-lead, at saka mag-encourage sa pamilya na mag-serve kay Lord. Amen? Obligasyon ng tatay. Pag ang tatay mahina, ang tatay luya sa pag-push, sa pag-lead, sa pag-encourage ng kanyang family to serve the Lord, luya gid ang family. Pero kung ang tatay, sige,
Sige remind sa mga anak, sige remind sa asawa, sige remind sa mga kabataan. Siguro, hindi ba na overnight, pero I believe someday, kung ang tatay porsigido. Amen? Yes. As for me, sabi ni, Joshua. In worship, tama yung sabi ni, sino nagsabi doon, speaker natin. I think Pastor Dennis. Na dapat, kung may bisita tayo, silang mag-adjust sa atin. Hindi dapat tayo mag-adjust sa bisita. Minsan mahirap, no? Lalo na pag family. Pero doon natin, mga kapatid, makita kung sino yung ating priority. Hello? Sinong priority mo kung Sunday? Naabutan ka ng bisita. Tapos Domingo. Sino? Si Lord, bisita. Doon ang mag-matter. Pastor, talagsa man lang. Yes. Pwede man siguro biyaan mo. Pasensya na. Pero Sunday kasi di ko pwede ikambyo. Hulat ako, mabalik ko, pero unahan ko anong Ginoo. Masimba anay ko. Kay before ka nakabot, ang Domingo, ara na. Naka-schedule na. Kaya sorry, but Sunday is for the Lord. Kasi pag di natin yan i-practice, mga kapatid, masana yung bisita, puntahan ka Domingo. Tuta. Di mo to kabalibad, talagsa lang ni. Sunod sila, i-timing mo yan, Domingo Japon. Naman, kabalo siya nga pagbigyan mo. Pero kung hambalon mo, pasensya na, unahon ko ginang Ginoo. Someday, ibahon niya ng adlaw, Sabado o Lunes, magadto na. Amen. Dapat Kristiyano, wise tayo. Dapat Kristiyano, mga kapatid, meron tayong determination. Lord, ito si Joshua, isa siya na example natin, na firm siya, firm. Hindi siya hindi siya tao nga, tatay nga, madala mo i-pressure. Tao siya nga, tatay siya nga may stand. Tatay siya nga may conviction. Kag-amo ni dapat ang kailangan nato nga mga tatay. May ara conviction. Hindi nga daw jellyfish nga buyod-buyodon. Itulod-tulod. Dito man. Hello? May conviction. Firm. The essentiality of unity. Yes, essential ang unity, mga kapatid. Especially in the area of prayer. If you notice, si Peter na priso, nag-pray ang church, na-release si Peter. In God's work, in worship, and of course, mga kapatid, number 4 and last, in praising. In praising. Kanina sa ating binasa, Acts chapter 2, tingnan niyo po, sa Acts chapter 2, sa first century ng mga Christian, early Christians, and they continuing daily with one accord and in the temple and breaking of bread from house to house, and did eat their meat with gladness and singleness of heart. 47, praising God. Take note, praising God and having favor with all the people. And the Lord, what? Added the Lord, the church, daily such as should be saved. Part sa kanilang growth, mga kapatid, ang praising. Part sa kanilang pag-continue ang praising. At makita nyo po diyan ang word na continued and continuing. Verse 42, and they continued steadfastly. Verse number 46, and they continuing daily. Nakita nyo po, steadfastly, at makita nyo po yung daily dyan.
Verse number 47, makita mo po rin ang the word daily. And the Lord added to the church, ano? Daily. Not weekly basis, not monthly basis, nor yearly basis, but the Bible says, the church daily. Praising God. So dapat, no, united ang mga Christian sa pag-praise. Yes, may mga trial sa atin. Yes, may mga challenge. Pero hindi yan reason na hindi tayo mag-praise sa Panginoon. In fact, ang book of Psalm ay song of praises ito. Na-compose ni David ang book of Psalm during sa kanyang mga struggles. During sa time ba na ginahabol siya. During sa mga times na down si David, na-compose niya ang book of Psalm. And yung mga song na ito, na-compose niya sometimes doon sa mga caves, doon sa mga woods, doon sa mga lugar na hindi siya komportable. Kaya hindi po reason ang ating circumstances na hindi tayo mag-praise kay Lord. Maybe wala kang pera, maybe maraming challenge sa life mo, but is that enough and reason to stop praising God? In fact, mas the more natin maintindihan ng Panginoon, more natin siya makilala during sa mga tough times, during sa mga trying times sa ating life. Hindi yung abundant ka, hindi yung komportable ka. The more, Brad, makipag-usap si Lord sa iyo, yung time na down ka. Amen. In worship, in praising. No? Yan sa Panginoon, mga kapatid. No? Psalm 89, ano sabi ni David? Psalm 89, verse 1. Kinakanta natin yan. Amen? I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I make known thy faithfulness to what? To all generations. For I have said, mercy shall be built up forever. Thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens. Pronouncement yan ni David. I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I make known. Ibig sabihin, hindi lang ito sa times na abundant si David, hindi lang ito sa times na i-proclaim niya ang goodness ng Panginoon, ang mercy ni Lord, during sa time na komportable siya, but sabi niya, with my mouth. Meaning all the time, no? Any circumstances, all circumstances in life, sabi niya, I will sing of the mercies of the Lord forever. Amen. I don't know, maybe family mo ngayon, down ka, maraming nagkasakit, wala kang pera. I don't know. But I will tell you, mga kapatid, is that a reason mag-stop tayo in praising God? Is that a reason na hindi natin i-praise ang Panginoon? Kung meron mang tao na dapat, grabe ang struggle, walang iba si David. Alam niyo masakit? Kaya ang taong gustong magpatay sa kanya, ugangan niya. Naintindihan natin kung ibang tao. Pero ang nainggit sa kanya, mismo ugangan niya, tatay ng asawa niya. Di ba dapat ang ugangan, dapat apinan niya kay umagad niya? Di ba mo nang normal? Pero ito, sa case ni David, hindi. Siya ang gustong patayin ng kanyang ugangan. Dahil sa ano? Dahil sa silos. Sa jealousy. And yet, anong sabi ni David? With my mouth will I make known. Sabi ng isang preacher, doon mo na makita ang tao
makilala ang tao, ang kanyang attitude, kung ginapresya, kung pressured ang tao, kung ang tao daw, grabe yung problem ba? Doon mo makilatis ang tunay na attitude ng tao. Would you agree? Kasi pag maganda ang panahon, di mo makilala ang tao kung anong real attitude niya. Pero sa time nga problemado siya, wala siya kwarta, nagkasakit ay pamilya, halos wala gid, halos ma-break na siya, doon mo siya makilala. Kung ang real attitude niya, kag ang real faith niya. Dira sa iyo. Paano siya mag-response? Paano niya i-handle ang sitwasyon? Amen? Dira mo makita mga kabiyanan. Diyan mo makita siya, mature ba? Immature. Carnal or spiritual? Paano mag-response? And by the way, mga kapatid, kung may problema tayo, hindi nato ipaagi sa social media. Hello, amen? That is not a godly way and Bible way. Wala. Pray to God. Never mo, diyan. Wag natin gamitin. Nasaktan ka, sinaktan ka, ininsulto ka, hindi ka binayaran ng utang, whatever dyan, I don't know. Nag-break up ka mo, ang crush mo, may crush ka iba. Hindi ka na niya crush subong. Hindi mo ipaagi sa social media. Take it to the Lord in prayer, amen? Tell it to Jesus. The best way is you pray to God. Hindi ang sagot ang social media. Imbes ang tao wala kabalo sa problema mo, mabalaan na noon. Uy, may problema, galit ni si Hana, galit. Uy, si Mary Chris ba? Amo galing nga amo tingala kung gaimot-imot to si Mary Chris, ay amo galito. Di ba? Wag. Mag-asawa, nag-away ka mo ni mister mo, ni misis mo, ayaw ipaagi sa social media. Hindi na masolusyonan sa social media na. Amen, mga mister? Mga misis? Ayaw. Labaw sa tanan, hindi mo ipatulpo. Subong ang mindset sa tao, pag problema na gani, tulpo ng solusyon. Si tulpo ni, patulpo ta. May ka nakaibahan sa mga unbeliever? Mas gamahanan si tulpo kaysa Ginoo? Gihimo mo na nga substitute? Si tulpo sa Ginoo, dako pa pagsalig mo? No. Dapat sa Ginoo kita. Amen? Church, this is the Word of God. Amen? Reminder sa ato. Sakit man, pero that is the Word of God. No. So, pasalamat kita, giniremayin kita. How good! Ang sabi ng Bible, and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. I hope porang paksyon-paksyon dire. I hate division. I hate mga grupo-grupo. Kalain simbahan, may grupo-grupo. Hindi healthy ang simbahan na may mga grupo-grupo. May mga faksyon-faksyon. Grupo diri, exclusive diri. Hindi na attitude sa real nga Christian. Hindi na attitude sa mature nga Christian. Hindi na healthy nga church kapag ka may mga grupo-grupo, sulod ka simbahan. Nagapatimaan, mga immature ang mga Christian, kag mga member sila. Dapat wala. Dapat isa kita. Dapat united kita. Kung ano ang plano sa church, buylugan ta. Ano ang handom sa church, suportaran ta. Kung ikaayo man lang, kag biblical man, why not? Mga abyan. Ang imo plano, guro, wala na to man, isit aside mo for the sake kung ano ang majority. Amen. Kaya gusto sa church, gusto sa Ginoo, ang church naga-unite. Ang tuod nga church, united, hindi divided. There are ways nga dapat i-divide nato, especially in Bible interpretation, but when it comes sa buluhaton sa Dios, dapat tingob kita. Amen. May mga members kita dapat naton. We need to pray hard. Brother Romy, I do not know. Basin waiting na lang ta kung how many days, months, years karon. Una, senior na.
Pangalawa, sickly na. So ato di i-minimize ang time makauban nato, makaupod ta ato mga membro samtang buhi pa. Di natin alam, ako buhay pa ba next time, next day, next month? Buhay ka pa ba next month, next year? Na someday, maging memory na lang natin ang bawat isa. Kaya samantalahin natin ang fellowship. We need to pray for Brother Romy, nagabanog ya kamot. Gagot-got ang tiil, non-stop na. Hindi na magaling ang kanyang sugat sa paa. Pasensya, Pastor, di na ako makatulog, di ako makaupo ng matagal. Yung pangidlay, tapos yung sugat niya. Ginatiis niya magtrabaho. Tapos ngayon naman, nagahabok ang kanyang bukton, ang kanyang braso. O baka may problema. Ang kidney. Kaya once gani magmanas ka, isa nang assign, may problema ang kidney mo. So balantayan gina. And by the way, hindi ka mo magbaligya, kidney. Usor ba baligya, anay, kidney, subong. 250,000, 300. Kadali na maubos, pero may ka na kidney. Abi nyo lang, ibakal mo lang dahil rusi ka motor, baligya mo kidney mo, para lang maka-cellphone ka. Don't you know na pinaka-vital ang kidney? Importante ang kidney sa aton lawas. Tanan nga toxic, ginasala tungod sa kidney na. Amo na, pagguba ng kidney mo, ang imo nga substitute, dialysis machine, kaya dito sa laon, artificial na, bago ibalik ang imo nga dugo. Pero why na? Bayad ka. Ikaduha, why na? Iba gito yung original nga kidney gidi. Naka mo, sige mo inom soft drinks. Sige milk tea. Ang iba diri, kubra-kubra pa. Ala, sige hiya pa. Di pa na subong. I tell you, hindi mo na direct mag-epekto. Dili buwas, hindi sunod bulan. But I tell you, sige ha. Mga kapatid, I tell you. Before you know it, Brad, imo lawas lang yapon ginaguba mo. Siling sa Ginoo, aton lawas, templo na sa Ginoo. Hanungan ta. Likawan ta ang mga bagay makapaguba sa aton. Una, magastos. Budlay aton pamilya, pigado pa ta, magkasakit pa ta, tapos kidney pa. Once magtaas creatinine mo, that means may something wrong imo kidney. Kaya halong ta. Iwas ta sa prito-prito. Kamu mahilig sa mantikaon ba? Hindi. I tell you, hindi man ko dietitian, hindi man ko nutritionist, pero common sense mga abyan, tanan doktor ga hambal, tanan nga permi nga prito-prito, magkaroon ka ng fatty liver. Putson imo atay, di ka nakaginhawa, kay uwili na. Kung mahilig ka itlog prito, himuon mo na lang sunny side up. Pabukal ka tubig, ibutang mo, amo na siya. Daw steam ba? Dito sige, scramble egg, pritong tilapia, pritong Kung pwede lang, likawan ta. Amen? Naman, templo sa Ginoo. Paano ta mapuslan sa Ginoo kung masakiton ta? Gusto ta maggamit sa Ginoo. Simba ta, di na ta kabalik hapon. Agoy, is done. Kumustahon mo, damo na mga uric acid, bukol-bukol, dito. Bata pa, kumustahon mo. Gagoy-agoy na, pastor, grabe, mamamirsa mo ng imo. Mangumusta ka malangkag daw. Ano nga klase? Dapat ba ba't siya gan nga pangumusta? Na malang pagkumusta mo nga daw, ginatuyo. Lubugtaw ba? Ano na klase nga pagkumusta? Hindi kay, daw fistil ba? Mustahon mo, agoy-agoy na, kaya na, riyumaho na gani, damo na yurek ang kamot. Naman, may man disiplinas ka o galingon. Yung people, lagaw-lagaw ka mong tinala, tapos sige kaon-kaon chichirya. Tapos may inom-inom tubig, baldagin, pilakadlaw. UTI ang guwa. Harap pa ta? Mga biyan, practical ang mga bagay, pero importante. No? Huwag nating i-take for granted. Kus pa tayo, by the grace of God,
magamit ng Panginoon. So sana po, ingatan natin ang, alam niyo po, ang pinaka-greatest natin na asset sa mundo, good health. Biskan ano ka kaalam, ano ka kadiskarte, katalented, kung masakiton ka na, why na? No, why na? Hindi na magamit ang potential mo. Yeah. Sabi doon, sabi ng anong saying? Sabi niya, a living dog is better than a dead lion. A living dog is better than a dead lion. Mas maayo pa daw ang buhi nga edo, biskan arikison, kag daw matumba na, at least buhi kag aw pa. Anong tong leon, dako-dako? Itsura parang kahadlokan, pero patay man. Anong pulos? Anong benepisyo? Wala. No? Kaya mga kapatid, ingatan natin. No? Ating katawan. Regalo po yan ng Diyos. Tayo po'y mag-pray. Let us all stand. Lord, salamat ngayong hapon. Salamat po sa pag-remind sa amin. Sana, Lord, willing kaming tumanggap ng mga exhortation sa aming buhay.